Babatiin ko po ang aking mga kaibigan, si Ma'am Catlea Goycha at si Sir Jose Marie Goycha. Yan, na mga advocates ng West Philippine Sea. Kitang-kita ko sa screen ng aking pag-team partner. So, syempre, partner, bumatiin na kayong dalawa. Babatiin ko, syempre, para naman din sa mga avid followers natin na laging nakasubaybay sa Radyo Pilipinas kapag nandito tayo, no? Batiin natin yung kaibigan natin na si Pagcor Director Francis Concordia, no? At syempre, ang ating kaibigan na vlogger na nasa New Zealand, talagang nasa New Zealand, nanonood sa atin yan, si Kichi Dantes. At syempre, ang ating kaibigan, si Onin Imperial ng Barangay 195 Pasay City, kay Coach Ronnie Ocampo ng Trippers, at syempre, Kagawad Adi Cristobal ng Maynila. Yan, partner. So ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi, partner? Good news ba yan? Syempre, dahil alam nyo naman na ang Team Tuesday ay talagang good news ang pag-uusapan. And for our episode today, hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 good news. Busog na busog sila nito. Ang ating ibabahagi sa ating mga ka-ABP, ang bagong Pilipino. Bagong Pilipinas. Yes. And for our simulan natin yung yung pambungad natin na topic. Maganda yung pambungad mo kasi balita ko talagang breaking the record. Oo, alam nyo ba, partner Nyolo and partner vlogger ng bayan, merong pag-aari ang China na inangkin ng Pilipinas? Kakaiba yan kasi ang alam ko sa issue ng West Philippine Sea, sila yung nangaangkin. Pero ito, yung binabanggit mo tayo yung may inangkin. Oo. Noong March 21, may pag-aari ang China na inangkin ng Pilipinas. At ito nga ay ang Guinness World Record for the longest bowl of noodles. So breaking the record. Breaking the record. Breaking the record yan At ito ay nangyari sa lungsod ng Malabon. Yes, and ang ginamit nila ay ang identity ng Malabon. At yan ay ang pansit Malabon na partner. Naku, napakasarap niyan. Nakagutom mo, partner. Parang gusto ko i-deal mamaya. Teka lang, naalala ko tuloy. Isang oras pa tayo. Ba't binungaran ko ng pagkain? Ito po, bigyan ko lang po ang info sa inyo. Ang nangyari po ito sa Malabon Sports Complex nung March 21, kung saan ay 12 na pansiteria sa Malabon ang nagtulong-tulong upang makamit ang nasabing world record. Nakapagtala po ng 6,500 balls na nilinya nila to sa Malabon Sports Complex, and na-beat yung previous record that was held by China na 3,988. Halos dinoble niya yung dami. Ganyan tayo dito sa Pilipinas. Kaya proud tayo dito sa nakamit natin na na bagong world record. And meron pa nga pero hindi ko muna i-spoil. Meron pa daw silang gustong i-attempt Siguro sa kanila natin pag-usapan. Pwede ba natin pakita yan, partner? May video tayo na yan. May video tayo niyan Yung partner, napanood natin yung Guinness
world record, no, yung pag-break dito sa China, no, sa record ng China. At alam mo ba, napakasarap sa pakiramdam kasi 'di ba nung panahon na lumalaban yung ating pambansang kamao, no, na si Manny Pacquiao sa boxing. Nakikita natin yung kung gaano kasaya yung mga kababayan natin. Pero kapag nakakapanood tayo ng mga ganito at nagbibigay ng karangalan, hindi lang kasi doon sa Malabon to karangalan, partner, no, kundi ito'y karangalan ng Pilipinas. Kasi yung na-break nating record is record ng ibang bansa. Yes, Kaya and napakasarap sa pakiramdam niyang ang partner. sarap, ang sarap. Ikaw naman, partner nyo, medyo maigsi lang na dahil magpapaalala na tayo. Maigsing mensahe. Alam mo yan, syempre pagdating sa mga bowl of noodles, kilala dyan, Chinese, nila, ancient nila yan eh. Pero hindi nasusukat doon. Kaya pa rin silang kahit paano talunin ng Pinoy. Kaya sobrang congratulations po sa ating mga kababayan dyan sa Malabon dahil naitala nyo po ang ating bansa sa panibagong Guinness Book of Record. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang dugong Pilipino. Magbabalik po kami. Maraming salamat sa inyo. Time check po, ngayon ay 7:48 na ng gabi. And yan, mga partners, dadako na tayo sa ating pangalawang good news for tonight. And bago yan, yun na nga, i-congratulate ulit natin yung mga taga Malabon. Na-achieve nyo yan para sa ating bayan. Hindi nyo magagawa yan kung hindi kayo nagsisikap dyan sa inyong At nagkakaisa. lungsod, nagkakaisa, di ba? Sa pangunguna ng inyong butihing Mayora Ginny Sandoval. Yes. Bigyan natin ng credit naman yung local government nila, no? Kasi hindi nga karangalan to ng kanilang lungsod lang, kundi karangalan ng buong Pilipinas. Yes. And para sa pangalawang balita natin na napakaganda, no? Talagang Yes, excited ako dyan, partner. dito, excited din ako dito eh. Ito naman yung order number 84 na nilagdaan nung March 14 nitong taon lang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito yung substantial allowance ng mga opisyalis na enlisted na mga personnel ng AFP ay tinaasan, mga partner. Yan, Mula importante 150 pesos, ginawang 350 pesos. Ano masasabi mo dyan, partner Nyolo? Alam nyo, ang kasundulan natin, malaking faktor ang ginagawa niyan, lalo-lalo na sa depensa ng ating bansa. At karamihan po sa ating mga sundali po, sadlak sa kahirapan. Yung sweldo po nila, saktong-sakto lang. Sa tutuusin lang po, mas malaki pa po ang sweldo ng pulis kaysa po sa mga sundalo. At ang mga sundalo po natin, sila ang nakakaranas ng kahirapan talaga. Nagsusundalo yan para mag-survive at higit sa lahat sa pagiging pagmamahal nila sa bayan. Yan po ang ating mga isa sa katulad po ng ibang bombero, yan po ang mga natatago nating bayani. Kaya po napakalaking aumento po itong 350 pesos na para sa ating mga sundalo na binibigay po ng ating gobyerno sa pangunguna po ng ating Pangulo. Kaya ang ganda po itong insentibo na mapapakinabangan po ng bawat pamilya na ating sundalo. Bukod pa po sa inaalay nila yung buhay nila, alam nyo po ba, everyday po, ang buhay nila ay alanganin po talaga. Dahil po, hindi nila alam kung kailan ang atake. Sila rin po ang first respondent sa anumang act of terrorism at sa mga rebellion at higit sa lahat sa pagsugpo ng ating mga ng ibang makakaliwang grupo. Yan po ang unang gampanin ng ating mga sundalo. Kaya po, bilang isang mamamayan po, natutuwa po ako dahil naging isang prioridad po ng ating Pangulo ang ating kasundalawan. Kaya binabati ko po ang ating mga sundalo dahil nagkaroon po kayo ng panibagong dagdag sa inyong sweldo. Your thoughts on this good news, partner Vlogger ng Bayan? So yun, panoorin muna natin itong kaganapan na ito, ibang impormasyon. So panoorin natin yung video at para makapag-explain tayo na mas maganda. Ang dagdag allowance na bago lang binigay para sa kasundaluhan is about subsistence allowance, is about pang-araw-araw na pangkain na suporta para sa ating tropa. It will provide better motivation, higher motivation for our soldiers, at yung kalusugan na napaka-importante para sa ating mga kasundaluhan. Definitely, it will translate into a better accomplishment ng mission para sa bagong Pilipinas at para sa mga taong bayan. Ito yung nagiging sandigan ng ating bayan. Nagpapasalamat kami sa ating Pangulo dahil po sa kanyang patuloy na suporta. Nagiging competent kami sa aming mission na ipagtanggol ang ating bayan.
Alright, partner, nakita naman natin, napanood naman natin no, yung pahayag ni AFP Chief of Staff no, na si General Bronner at talaga namang malaking malaking tulong sa ating mga kasundaluhan at alam naman natin gaano din kahirap yung trabaho nila, lalong-lalo na ngayon sa issue ng West Philippine Sea, sa issue ng mga armadong laban sa ating gobyerno. So syempre may mga umaasang pamilya at bukod doon, ang taas, partner, imagine mo 133% yung itinaas mula sa 150 ginawa ni Pangulo na 350. At yun yung patunay na Pangulo ay talaga namang suportado at binibigyan ng importansya ang seguridad ng ating bayan kasi syempre grounds yan eh. Kumbaga pillars itong Armed Forces of the Philippines is pillars yan. Haligi yan ng ating bansa na dapat talagang pinagtitibay sapagkat itong nagpoprotekta ng ating bayan laban sa anumang uri ng pananakop sa ating soberanya. Kaya importante po ito, no? At magandang balita po ito para sa ating mga kasundaluhan at syempre sa kanilang mga pamilya. At para sa ating mga kababayan, talagang dapat po nating ikatuwa ito sapagkat ang ating mga sundalo kahit papaano ay nabibigyan ng importansya yung kanilang pagtatanggol at pagsasakripisyo na ginagawa para protektahan tayo, partner. Ayan, at banggitin ko lang din po para sa mga nag-aabang nitong magandang balita na ito. Hindi lang ito para sa mga regular na sundalo ha. Kasama rin ang mga trainees, probationary second lieutenants at ensigns, citizen military training cadets at mga reservists. Kaya everybody happy po sa good news na ito. Gusto ko lang sabihin din na bukod sa laban ng ating mga kasundaluhan sa sa mga rebelde, sa outside threats, alam nyo ba na may isang laban sila ngayon na parang this is the first time na na-encounter nila? Or hindi naman siguro pero mas rampant na nowadays, our men in uniform are being used in certain propagandas. Oo nga, partner. Yes, especially when it comes to the political situation of our country today, 'di ba? Na hindi naman supposed to binagagamit itong mga kasunduluhan natin kasi sila ay dapat walang kinakampihan na non-partisan sila kasi. Pero ngayon nga ginagamit sila, there are certain propagandists na black propaganda. Oo, na they are being used, may impression daw na maraming men in uniform ang parang tatanggalin na ang kanilang uniforme dahil hindi raw nila nagugustuhan ang pamahalaan. Pero iilan lang siguro yan, partner. kung meron man siguro iilan, pero na nagpapagamit. Oo, how can that situation happen if may ganitong pag-alaga ang ating gobyerno sa ating mga kasundaluhan? Kasi kung talagang meron, di sana nararamdaman na natin, pero hindi natin siya nararamdaman. Kasi ang ating pamahalaan ay tumututok sa kanilang mga pangangailangan. Wala kasing katumbas itong ginagawa na ng pagsasakripisyo sa bayan, pero napakahalaga din na alam ng ating pamahalaan na kung paano sila bigyan ng mataas na moral at ito nga isa sa mga pamamagitan ay ang pagtaas ng kanilang mga allowance. Tama. 'Di ba? Partner Nyolo, ano pang maidadagdag mo patungkol dyan? Alam mo, wala talaga ako masabi dito sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, nabalita natin nakaraan about magsasaka. Ngayon naman, ang sandatahan ng Pilipinas. Talagang ito ang serbisyo ng Pangulo na alagang-alaga talaga ng Pangulo. Ang bawat nasasakupan niya, anumang estado, basta nandyan ang Pangulo para sa atin. Nararamdaman natin at mamaya nga, hindi muna natin sasabihin, meron pa tayong isang good news tungkol naman sa mga pangkaraniwang tao na pag-aalaga. Ganun po yun. At alam po yung sinabi po ng ating kapatid na Stephen, ka-ABP Stephen, na nagagamit nga po ang ating kasunduluhan sa maling paraan. Pero po, sa larangan po ng ating kasunduluhan, nakikita po nila ang gustong pamamalakad ng ating gobyerno at nakikita po nila ang pagmamahal ng ating Pangulo mismo po sa ating kasarinlan na nasasakupan ng lalong-lalo na po sa usaping West Philippine Sea. Kahit kailan po, hindi po natinag ang ating Pangulo dyan. Pinaglaban at patuloy na pinaglalaban ng ating Pangulo na sa atin po ang West Philippine Sea. Na yan po mismo ang nagugustuhan
ng ating mga kasundalawan. Wala po kasing ibang magugustuhan ng kasundalawan natin. Dahil yan po yung mga patriotiko yan at talagang makabansa, ang gusto po talaga nila, pinaglalaban po sila mismo ang instrumento para ipaglaban po ang ating bansa. Tapos meron pa pong binigay ngayon na napakagandang umento po ng ating butihing Pangulo. Kaya sa mga sundalo natin mga bayani, maraming salamat po sa inyo sa paglilingkod nyo sa ating bayan, sa pagpoprotekta ng ating kasarinlan. At ito pong regalo ng ating Pangulo ay karapat-dapat lamang na maibigay sa inyo. Mabuhay po kayo mga kasundalawan. No, Ayan partner, maikling paalala lang, sa'yo. isingit ko lang to, Bago partner. yung paalala natin. Oo. So yun partner, paalala ko lang, no, nung nakaraan, food security. Ngayon naman, national security. Ito maganda dyan, yung last topic natin partner. Kaya Ay, kompletos oo, recados talaga, no, napakagandang balita ito na nais nating ipaalam sa ating mga kababayan na hindi nagpapabaya ang ating gobyerno, no, sa mga serbisyo na ito. Kaya mas maganda yung partner sa last topic natin. Makukompleto na yung recados. Makukompleto na yung recados. And alam naman natin na hindi matatapos itong gabi na ito na hindi natin madideliver ang lahat ng ating balita. Kaya yung last natin na magandang balita ay sa aming pagbabalik, magpapaalala lang po kami. Maraming salamat po. Babalik po kami, thank you. Asahan po ninyo, patuloy po namin gagawin ito hanggat may kailangan kayo. Ang pamahalaan ninyo ay hindi kayo iiwanan. Nandito kami upang magserbisyo sa inyo. Malaking bagay po, kagaya ko po na 45 years old na. Mas madali kaming nakakahanap ng trabaho. Kakaroon po ako ng trabaho, gawa po ng job fair po. Parang simula na rin po para makatulong po ako sa pamilya. Meron pong nagpapatingin, kung meron pong mga karamdaman, may konting medical mission doon. Magpapasalamat din kami sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech na nakinahok dito sa ating medical mission. This is a demonstration of Wirecast. Ayan, partner Nyolo, ano masasabi mo dun sa third nating good news for tonight? Ayan na, ayan po makikita nyo po dito. Ang maramihang job fair po na ginanap po sa Cavite at sa Laguna. Kung saan marami po ngayon ang ating mga investor. Dahil po sa dinami-dami po, ito po, ang katotohanan po talaga. May mga investor po tayong pumapasok ngayon. Kaya po tayo nagkakaroon ng maramihang job fair. Yan po ang katotohanan po dyan. Kasi po hindi po tayo magkakaroon ng job fair kung wala po tayong patutungan trabaho. Ngayon po ang ating gobyerno, sa mga nakalap po nilang mga investor, nagkaroon po tayo ng job fair at madalas na pong ginagawa ng ating Pangulo yan sa mga pagdalaw niya sa iba't ibang lugar. Ngayon, ang dami pong natutulungan ng ating gobyerno ngayon na nagbibigyan po ng mga trabaho. Biro nyo po, nakita nyo po, meron pang 45 years old. Kasi kung mapapansin nyo po, meron din po, kung mapapansin nyo ma-share ko lang to mga kapatid mapapansin nyo po dun sa mga ano natin, di ba dati po yung mga toll fee natin, yung mga toll fee po natin mapapansin nyo, dati mga 20 to 30 years old, ngayon nakikita nyo po mga kumukuha ng toll fee, may mga matatanda na rin po. Kung mga na-execute po yan ng government para lahat po talaga ay mabigyan ng wastong trabaho. Kaya ganun po mag-isip ang ating government na kumukuha sila ng legit at capable na mga kababayan natin na mabibigyan ng aumento sa pamamagitan po ng trabaho, sa pamamagitan din po sa mga nakuha nating mga iba't ibang investor sa iba't ibang bansa na yung iba po, ang kadalasan dyan ay mga factories na nakikita po natin dito, paggawa ng kotse, paggawa ng isang produkto, manufacturing of foods, or iba't iba pa. Kaya napakaganda po ito ng step ng ating gobyerno dahil marami po ang tsaka mga kapatid, di ba? Nabalita na rin yan, yung unemployment natin ay talagang nababawasan, di ba? Correct. So yun partner, no, maisingit ko nga din ito yung binanggit ni partner Nyolo, no, yung pagdagsa ng mga investors. Maalala ko nung last year kasi merong isang Australian na company, no, na nagbukas ng first lithium ion battery na
company dito sa may norte, sa may Tarlac yata ito. At nagdulot ng 3,000 jobs para sa mga kababayan natin sa norte. Imagine mo. Pero itong binanggit natin na to, ngayon is Laguna and Cavite. No? Yes. Imagine mo, 8,200 jobs, no, yung naibigay. At bukod sa trabaho, merong serbisyo medikal, merong cash gifts, no, o yung tinatawag na ayuda para sa mga kababayan natin na talagang hikahus talaga. At bukod doon, may kadiwa kung saan makakabili sila ng murang bigas at murang produkto ng agrikultura. So imagine mo, from food security to national security to job security. Kumpletos Ricardos, ano pa ba yung hinahanap natin? Kaya nagtataka din ako pagdating sa social media ay lagi na lang pinapakalat nila na walang nagagawa ang ating pamahalaan. Subalit nandito, kitang-kita natin at tayo mismo na nagbabalita ng magagandang balita na ito ay aktual na ginagawa ng pamahalaan upang alalayan at bigyan ng totoong serbisyo ang mga Pilipino, partner. Pagdating naman sa employment rate, siguro kahit sa social media mataas. Kasi may mga nakikita akong comments, sabi nila, nagtatrabaho na naman itong mga trolls. O, di ibig sabihin may trabaho din sila. So, alam mo kasi ang trabaho nandiyan. Ang trabaho nandyan. Ang problema lang, yung mga ibang tao, ayaw magbanat ng buto. Kailangan kasi yun. Alam naman natin na, di ba, kung may tiyaga, may nilaga. Siyempre minsan ang isang bagay, hindi dapat isusubo na lang sa atin. Kailangan tayo magsaing, kailangan nating iluto yung ulam, then saka natin siya makakain. Hindi naman pwede kasi yung, di ba, spoon feeding. Marami kasi sa mga Pilipino, hindi ko lang naistukuyin ang ating sitwasyon ngayon, no? Kundi sa mga previous admins, siguro hindi pa tayo pinanganak yung iba. Minana na. Yung parang lagi na lang kapag may hindi nakukuha na bagay, Nagmamaktol. Nagmamaktol. Pwede naman pagsumikapan. Pero ang laging sisi sa gobyerno. Hindi ba? Oo, tamang-tama yun. Ang daming ganyan. Ako, personally, I know people na gano'n na hindi ko naman nakikitang nagtsatsaga sila, nagbabanat ng buto. Hindi naghahanap ng trabaho, hindi na rin naman nanghihiram ng puhunan para magnegosyo. Pero ayun, nagbababad sa social media, inaawa yung gobyerno. Kaya shout out yung partner. Trabaho. Shout out sa iyo. Hindi ko napapangalanan pero actually hindi ko na kayo papangalanan. Marami kayo eh. So nakakalungkot lang ang isipin na imbis na mag-focus tayo sa magandang balita, tingnan natin kung ano talaga ang mga oportunidad na nakalatag mula sa ating pamahalaan, nagpo-focus tayo sa negativity. Bibigyan ko kayo ng isang scientific term na naman, yung Murphy's Law. When you are thinking something na something bad will happen, alam nyo ba, nangyayari talaga yun. Oo, mangyayari yun. Yung halimbawa may iniisip ka, yung mindsetting mo, hindi ako makakahanap ng trabaho, hindi ako ganito. Mangyayari yun kasi ang explanation nun, kung iniisip mo siya, parang mapipigilan yung pagkukusa mo na labanan yung thinking mo na gano'n. So imbis na halimbawa, iniisip mo hindi ka magkakatrabaho, imbis na pumunta ka sa mga job fairs, ayusin mo yung resume mo, doon ka na lang, iniisip mo, nagiging pessimistic ka na hindi ka magkakaroon ng oportunidad. Kaya, mangyari, hindi ka talaga magkakaroon ng trabaho. Pero partner, no, ang mga Pilipino, partner Nyolo, kilalang kilala yan sa pagiging madiskarte. At sa buong mundo, karamihan ng mga kumpanya sa mga ibang bansa, talagang hinahanap talaga is Pilipino kasi madiskarte, masipag. So, ang sarap naman pakinggan na yung mga kababayan nating OFWs na talagang mahal sila ng mga pinagtatrabahuan nila. Subalit dito sa Pilipinas, parang baliktad kung saan nandirito na tayo, binibigyan tayo ng trabaho, binibigyan tayo ng desente. Naalala ko lang to, partner, maputol ko lang Nagsabi ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na kailangan bigyan natin ng desenteng trabaho. Yung pag-alis natin dyan sa Pogo na yan. Ito, 8,200 jobs, napakarami nito. Ilang pamilya yung mabibigyan ng magandang buhay para dito, partner Nyolo? Alam mo,
tama kayong dalawa, no? Tamad ka na lang po talaga kung wala kang trabaho ngayon. Kasi hindi po yan katulad nung, kasi ako naalala ko, nag-a-apply ako noon. Talagang namamasahe pa ako, partner. Namamasahe pa ako mga ka-ABP, namamasahe pa po ako papuntang mall. Namamasahe pa ako. Ngayon, hindi. Makikita mo na sa bilis ng teknolohiya, social media, tamad ka na lang talaga kung hindi ka, pero ka nga, i-interviewin ka na lang sa Zoom. Ikaw na lang talaga ang sisisihin kung wala ka pong trabaho ngayon. Dahil po ang trabaho ngayon, ikaw na ang gagawa ng paraan ngayon para kumita. Sa dami po ng pwedeng trabaho ngayon. Gaya po dyan sa, yung sinasabi nga po namin sa inyo mga ka-ABP, ito pong Cavite Laguna Jumper. Kaya po napakarami dyan ay economic zone po yan. Madami pong factory na nasasakupan sa Cavite at sa Laguna na mga binibigyan ng trabaho kasi nandiyan po yung mga Toyota, for example, Canon, mga different kinds of big companies and investor na naglalagay dyan sa mga area na yan. Ngayon, kung ikaw po, talagang wala kang wisyo na magtrabaho, wala ka pong trabaho, pero ikaw kung dedicated ka po na magtrabaho ngayon, nandyan din po ang iba't ibang hindi na pala magbabanggit, bawal po ba? Apps, application. Nandiyan ang mga delivery Delivery services. apps, services, food delivery deliveries. Naku, ayun na naman, nagugutom tayo dyan. Food deliveries, nagutom na naman tayo, Delivery partner. app. Meron din na ngayon na kahit wala kang app, may papabili sa'yo, babayaran yung serbisyo mo. Kaya ikaw na lang po ang may diferensya ngayon kung sakasakaling wala kang trabaho. At syempre, ikaw na rin ang sisisihin ng iyong pamilya kung sakasakaling wala kang mapakain sa kanila. Kasi nga tayo ngayon, gaya nga po ng ating Pangulo, dapat po ngayon kumilos tayo bilang isang bagong Pilipino. At para tayo sama-sama makuha natin yung bagong Pilipinas. Gising-gising na po tayo mga ka-ABP. Boss Stephen. Ayan, at bago tayo magpaalala maya-maya, no, ay nais ko lang sabihin na merong dagat. May dagat. May dagat, may mga isda diyan. May isda. Ang gagawin lang natin, mamimingwit tayo. Tuturuan mga isda. Oo, 'di ba? Tinuturuan na actually, tinaturuan na ang mga kababayan natin kung paano mangisda. Talagang pupulutin mo na lang yung pamingwit mo at mamimingwit ka kasi May pamangwit na rin. may pamingwit na rin, ng binibigyan na nga rin eh. Oo. Hindi naman kasi kusang pupunta sa sa bucket mo yung yung fish, isda sa yung laot, fish, no? yung fishes, 'di ba? Hindi kusang maliban na lang siguro kung flying fish, no? Pero yun parang malabo naman yun. Partner, matanong ko lang kayo, no? Ako kasi, first job ko, no? Ang sweldo ko is 165. Imagine mo yun, ha? Ano first job mo ba? 1995? Hindi. Nasa, parang 2,000. Mga ganun. 2,000 or talagang ganun kababa lang yung sweldo. Pero chinaga mo yun. Oo, kasi 2000 ako eh. Isa akong sa fast food. Mauso eh. Pag hindi ka nakapag-diretso ng pag-aaral, fast food ang bagsak. Halatang nagugutom na tayo, mga partner, ha? Kaya magpaalala na tayo. Saludo ako sa mga food deliveries natin saka sa fast food. Yes, Yan din ang syempre, una kong oo. trabaho, hindi ko yan makakalimutan. At magbabalik po ang mga vloggers. Pilipinas. Ayan, and our last time check tonight is 8:19 na po ng gabi. Ayan, dumako na tayo sa panghuling salbo ng ating programa. Partner Vlogger ng Bayan and partner Nyolo. Yes. Ayan. Kanina ko pa tinitingnan yung mukha ko sa screen. Para sa mga nakapansin na medyo namumula ako, sundrunk po ako ha. Sundrunk. Kanina may pinuntahan ako event na kung saan nabilad po ako ng gusto. Kaya baka Alam ko, naman. nagburakay ka pa. Hindi naman. Baka naman. Baka may skincare napakasipag ka dyan. talaga. Baka may skincare product dyan. Baka naman. So, ayan na. I-summarize po natin ang ating mga napag-usapan for today. Gaano man po karami ang problema na kinakaharap natin mga Pilipino, ay marami pa rin po tayong bagay na dapat ipagbunyi. At ito na nga, unang-una yung balita natin na kung saan na feature na naman ang isang syudad sa Pilipinas, ang syudad ng Malabon na pang world class dahil ibinrake ang Guinness Book World Record ng longest line of bowls. Pagkain na naman ako, Halatang nagugutom na tayo, partner. Hindi ba, napakasarap isipin na kahit napakaliit ng bansa natin, hindi tayo matuturing na kasama sa mga sikat na bansa talaga, superpowers, mga ganon.
third world nga tayo, 'di ba? Third world country tayo, pero kaya natin makipagsabayan sa iba't ibang uri ng larangan. Andyan sila Senator Manny Pacquiao na ating pambansang kamao, 'di ba? Gilas Pinatunayan. Pilipinas. Oh, 'di ba? Gilas Big Pilipinas. Sino pa? Sa billiard, Pare, yung mga si champion natin. yung pumasok ngayon sa tennis. Meron tayo sa tennis ngayon. Ayun. Meron na naman, 'di ba? Mga sports magagaling yung Ay, mga sports. Pilipino. Oh, kasi alam niyo ang Sa sports. singing, sa pagkanta. Oh, singing kasi ito 'yan eh. Sa sports kasi 'di ba? Bata pa lang tayo, sinusubukan talaga tayo yung tatag ng ating pangangatawan dahil nga ang ating bansa ay bansa ng mga talagang nagsisikap. Kaya, tropical din, 'di ba? Mainit pero nasa labas pa rin Init, tayo. lamig, sanay na. Nagtatanim pa rin yung ating mga kababayan magsasaka. Kaya nasasanay tayo sa pagsubok ng buhay. And ayan din, no? Partner, pag-usapan din natin yung second good news. Partner, vlogger ng bayan. Yes, syempre, at hindi natin kakalimutan no yung suporta ng administrasyong Marcos no ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ating sandatahang lakas dito sa ating mga kasundaluhan no sa pagbibigay nitong karagdagang allowance no from 150 ay ginawang 350, which is 133% na itinaas. At napakalaking tulong po ito kasi maalala ko, partner, 2015 pa nung mabigyan ng allowance yung mga kasundaluhan natin. Ganun na pala katagal. Yes, 2015. It's been 10 years, partner. Almost 10 years or less than 10 years ay dinugtungan ni Pangulong Bongbong Marcos itong allowance na to. From 150, ginawan 350. At naniniwala ako na hindi lang yan. Hindi lang yan yung gagawin ng administrasyon na ito upang pagpakita ang pagpapahalaga sa ating mga bayaning sundalo. No? Kasi nakataya dyan, nakapusta dyan yung buhay nila. So, alam po ng ating pamahalaan kung ano ang dapat na ibigay dyan. So, sa mga ganitong pagkakataon, nagpapasalamat po tayo sa ating gobyerno na nabibigyan ng pagpapahalaga itong mga buhay na bayani natin. At syempre yung taga Cavite dyan, ano masasabi mo tungkol dun sa job fair at iba pang mga tulong na inihatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Cavite at Laguna? Alam nyo, yan nga ang sabi natin, iniaain na po ng ating gobyerno ang mga trabaho para po makakatulong po sa ating kabuhayan. Tayo po'y magsumikap dahil tandaan po natin, wala pong bagay sa mundo na kukuha ng madalian. Lahat po ito pinagsisikapan. Ngayon, nandiyan po ang mga programa at mga job fair na binibigay sa atin ng gobyerno. Sunggaban po natin ito para po magkaroon na po tayo ng maayos at wasto na pamumuhay, makaraos sa araw-araw. 'Di ba? Kasi po, kailangan po, hindi lang po ang gobyerno ang palaging tutulong sa atin. Kailangan din po tulungan natin mismo ang sarili natin kasi hindi po palaging nakaasa tayo. Tumayo po tayo sa sarili natin. Tayo po'y magsumikap. Tayo po ay gumanap bilang isang, kung ikaw man ay ama o ina ng iyong sambayan. Kaya kung wala po kayo trabaho, nandiyan po ang iba't ibang uri ng job fair ng ating gobyerno. Subukan po natin mag-inquire. Pumunta lang po kayo sa mga websites ng ating mga gobyerno upang malaman nyo po ang kapasidad na pwede nyong pasukan na trabaho. At gusto po namin uli magpasalamat sa programa ng Bagong Pilipinas dahil po sa plataforma na binigay nyo po sa amin upang magawa po namin na matagal na po namin pinapangarap. Maraming salamat po, Radyo Pilipinas, and sa technical team, salamat po sa inyo. Stephen. Ayan, si partner vlogger ng bayan mo na, may mga pasasalamatan din. Yes, syempre, number one natin pasalamatan yung mga live na nanonood sa atin ngayon dito sa Radyo Pilipinas. At alam ko napapanood din tayo sa Channel 3, no? Sa TV Plus at Channel 45 sa GMA Box. So, yun, thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa amin every Tuesday no dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre babatiin ko na syempre yung family ko na laging nakasuporta para sa akin. No, umulan at bumagyo, talagang nasa likod ko yan, yung mahal kong asawa at dun sa dalawa kong anak. At syempre sa mga kababayan ko sa Sariaya, Quezon, sa Rojas City at sa mga mahal nating OFWs no na talaga namang nagtsatsaga ng hirap
at pagod malayo sa pamilya nila, makapagbigay lang ng magandang buhay sa kanilang mga mahal sa buhay. Always take care po kayo dyan, mag-iingat po kayo palagi at kaya nyo kaming i-message kapag kailangan nyo po ng tulong dyan sa ibang bansa. At yun, partner. Ayan, syempre nagpapasalamat ako sa Radyo Pilipinas para sa walang sawa na pagsuporta sa atin dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas. Alam naman natin na napakaraming magagaling na ng mga broadcaster, mga graduate ng mass communication, pero binigyan pa rin nila ng oportunidad ang mga kagaya natin na nasanay lang na may cellphone and we do news na. We deliver facts. Minsan may intriga, pero maraming salamat Radyo Pilipinas, dahil sa inyo nagkakaroon kami ng oportunidad na mahasa yung kung ano mga talento ang meron kami. And sa ating mga manonood, sa ating mga ka-ABP, ang Bagong Pilipinas, di ba? Iiwanan ko po sa inyong mensahe na lagi po kayong tumutok sa mga sources ng balita na verified. Wag po kayo basta-bastang maniwala sa mga makikita nyo sa social media. Think before you click. Yes, think before you click. Kung halimbawa may nakita kayong isang balita, try to find other sources. And andyan po yung mga mainstream media natin na talagang pagdating sa mga balita hindi basta-basta nagkakamali, no? Kasama na nga ang Radyo Pilipinas. Kaya doon po kayo tumutok. Unti-unti po tayong bumabangon. Yan ang katotohanan. Basta hindi lang po natin pakikinggan yung mga negative news and magsusuri po tayo na maigi. Kasi at the end of the day, our government is doing its best para matugunan ang pangangailangan ng buong bayan. Mga partner. So partner, hindi lang kasi ito laban natin. Hindi Yes. lang ito laban ng mga newscasters at reporters. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Itong pagsugpo sa fake news or hindi pagsuporta sa misinformation, mayroong participation ang bawat Pilipino dyan. Kasi ang nakasalalay po dyan ay future ng mga anak natin, future ng kinabukasan ng mga kabataan. Kasi once we support spreading misinformation, then we support kasi yung alam mo yon, yung mga bagay na pwedeng magpabagsak sa ating pamahalaan ay magpapabagsak sa ating kinabukasan. Tama. So panawagan ko po sa lahat ng ating mga kababayan, think before you click, labanan ng fake news, huwag suporta ng mga misinformation. Yun lang po. Partner Tama Yolo. yan, Tama. At sa atin po, maging po tayo, mapagmatsyag, mapagmasid palagi. Huwag po nating hayaan mabulag po yung ating isipan. Tandaan po natin, hindi lang naman po sa gobyerno itong issue natin. Kung hindi po natin masisusugpo itong fake news, gagapang at gagapan po ito na parang lason, kamandag, or whatever it is na talagang sisira sa bawat isa sa atin. Biro nyo po, wala na po silang pinipili sa ating gobyerno, sa ating kasarinlan, sa ating soberanya. Sobrang nakakaalarma na po. Kaya wag po tayo basta-basta maniniwala at tayo po ay maging mapag-usisa bago po natin paniwalaan. Nandiyan po ang iba't ibang mga paraan para masabi kung ito ba ay totoo o hindi. Pag sumikapan po natin ito, magsama-sama na po tayo para matulungan po natin tayong mga bagong Pilipino. Maraming salamat mga ka-ABP, shoutout BMB family, shoutout sa aking mga kapatid na si Stephen Lee at si Milan. Thank you po. Ayan, at tapos na po ang ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok. Abangan nyo po kami sa susunod ulit na Tuesday. Abangan nyo po ang lahat ng programa dito sa Radyo Pilipinas. And good night! Support nyo lahat, vloggers ng Bagong Pilipinas. Thank you. Thank you po. Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.